Good morning mga kabukid. Ako po muli ang kabukid niyong si G. Ano po? Meron lang po akong ibig ipabatid sa atin pong mga kasamang na may hilig mag-alaga ng halaman. Ano po? Baka nagtataka po kayo bakit ako nag-aalaga ng mga itong halaman na ito. Ay ibig ko lang pong ipabatid sa inyo ang kahalagahan ng mga ito at kawalang halaga. Ano po? Pag tayo po mayroong mga maliliit na anak, ay mas nakakabuti pong huwag po muna tayong magpasok ng mga ito sa ating loob ng bahay. Kasi ang iisipin po natin unang-una ay yung kaligtasan ng ating mga anak. Kasi hindi po natin maaaring sabihan yung mga anak natin na huwag pakialman o huwag sugatan ng mga katawan o anumang bahagi ng dahon sa mga halamang kagaya po nito. Tinatanong po ba kung bakit? Kasi ang mga halamang pong ito ay mga nakakalason. At kung ibig rin po ninyong malaman bakit ako nag-aalaga ng mga ito, mahalaga rin po kasi sa loob ng bahay ang mga ito. At ito lamang din po kasi ang mga halaman na kayang magtagal sa loob ng ating bahay. Ano po? Yan, kung nakikita nyo, napakaganda. Kagaya po nito. Yan po ay tinatawag na Alocasia sibrina. At yan ay bibihira. Bibihira pong makita na yan. Sa ngayon, bibihira na ang lahi nito. Ito naman po ay Alocasia albo. Yan. Yan po ay nasa loob din ng bahay. Inaalagaan ko rin po yan sa loob ng bahay. Bakit nga po ba kaya ako nag-aalaga ng mga ito sa loob ng bahay? Malalaki na po ang aking mga anak kung kaya't naipapasok ko na po ang mga ito sa loob ng bahay. Dahil sa totoo lang po, kung madumi ang hangin sa labas ng ating bahay o mga pinupuntahan, sa loob din po ng bahay ay ganun din. Ang naitutulong ng mga halaman na ito sa loob ng bahay po ay para i-fertilize yung ating hangin na nasa loob ng bahay. Yun po yung kahalagahan ng mga halaman bakit ako nagdadala nito sa loob. Ingatan lang lamang po natin ang mga anak natin na hindi mapupunit o mapaglalaroan ng mga dahon nito o ang mga paklang. Dahil hindi po talaga nakakabuti sa atin ito o iwasan natin na makain. Kahit na po ako ay namulat sa pagiging mahilig sa halaman at pagiging magsasaka, ay hindi ko pa rin po alam kung anong uri ng mga halaman mayroon ako. Kaya kinakailangan po nating mag-research at malaman kung ano ang mga kahalagahan ng mga ito. Kung ano po ba yung nagagawa nito para sa ating buhay. Ano po. Lahat naman pong mga bagay na nandito sa mundo natin ay lahat yan ay may halaga, may purpose bakit mayroon tayo. Ito, napakagagandahan ng mga halaman na ito. Pero wag lamang pong kakainin. Ang may tutulong nito sa loob ng bahay natin ay ipifertilize yung ating hangin na umiikot lang sa loob ng ating bahay. Yung electric pa natin na ikot ng ikot lang, yan ay paikot-ikot lang din po yung hangin. Pag mayroon po tayo nitong mga ito, magagawa po nitong tulungan yung ating loob ng bahay na i-fertilize o linisin yung ibang hangin na nandito. Na minsan nga po ay nagiging sanhi pa ng pagkakasakit natin ay yung nasa loob na nga ng bahay, nagkakasakit pa. Iwasan po natin yun. Mag-alaga po na tayo ng mga halamang ito nang hindi naaabot ng ating mga anak kung tayo may mga maliliit pang anak. At kung maaari ay huwag na lamang muna mag-alaga. Mayroon naman din pong mga halaman na pwedeng ilagay sa mga hanging plant. Sa loob din ng bahay natin pwedeng ilagay
kagaya po ng satin photos o silvery vine na tinatawag po yan. Ito po yung ating silvery vine na tinatawag. Maaari po natin itong ilagay sa isang hanging plant na ilalagay natin sa ating loob ng bahay. Pero kinakailangan po ay malapit sa bintana dahil kinakailangan din po niya kahit konting sikat ng araw. Ano po? Ito naman po yung aking spotted phelium. Yan po ay nangailangan din ng kahit kaunting sikat lamang ng araw na maaari po natin siyang ilagay sa may tapat lamang ng ating bintana para kahit papano po ay nakakakuha pa rin po siya ng sikat ng araw. Sa ating golden photos. Itong golden photos maaari din po nating ipasok sa ating loob ng bahay. Maaari po natin siyang ilagay sa isang hanging plant. Yan pong mga ito ay mga poisonous. Huwag na huwag po nating hayaan na makakain ng ating mga maliliit na anak ang mga dahon ng mga ito o anumang bahagi ng kanyang stem sapagkat ito po ay hindi nakakabuti. Alocasia fortil. Isa rin po ito sa poisonous. Maaari din po natin siyang alagaan sa ating loob ng bahay nang medyo malapit po sa bintana para kahit paano po ay nakakasaga pa rin siya ng kaunting sikat ng araw. Shade lang po ang kailangan nila para mabuhay. Pwede po natin silang ipasok sa loob ng bahay. Kung pwede nga lamang po na ang gulay o halamang gulay kagaya mga talong at kalabasa ipasok sa loob ng bahay, yun na lang. Para kahit makain ng anak natin yung kanilang mga stem o dahon ay po pwede. Pero hindi po pwede dahil sila po ang higit na nangangailangan ng maraming sikat ng araw na bubuhay po sila sa 4 hanggang 6 na oras na sikat ng araw ang mga halaman na kinakain ng mga gulay. Ano po? Ito po, yan. Itong mga halaman na ito ay nakalagay po sa loob ng bahay namin. Yan po ay ang pinaka-purposes ko po bakit ko nilalagyan ng mga halaman yung aming bahay. Para nga po ma-fertilize yung loob ng bahay, maiwasan yung iba't ibang mga sakit na pwede nating makuha sa bahay na natin kahit tayo na sa loob ng bahay. Yan. Ito po ay aglonema. Ito. Lahat po ito ay poisonous. Ano po? Yan, lahat po yan ay nakakalason. Ito po ay nakakalason nito pero ang bunga po nito ay kinakain. Ito po ay Monstera deliciosa. Ang bunga po niyan ay kinakain pero pag mali din po ang pagkakaalam nyong basta lang kakainin ay nakakalason din po. Mayroon pong mga pamamaraan bakit sila kailangan kainin at bakit hindi sila pwedeng kainin. Ano po? Yan. Kung makikita nyo po, napakaganda ng mga halaman na yan. Yan po ang aking mga isa sa mga kinahumalingan. Hindi ko naman dati hilig ang mag-alaga sa loob ng bahay. Pero nung nalaman ko na maganda pala to sa loob ng bahay, pinasok ko na. Inilagay ko na siya sila sa loob ng bahay namin. Ingatan lamang po ninyo na mapaglalaroan ng ating mga anak dahil hindi po magdudulot ng mabuting pakiramdam ang mapaglaruan o masugatan o magkaroon ng madagtaan ang inyong kamay ng mga halamang ito dahil hindi po magiging mabuti sa pakiramdam, lalo na yung mga halaman po na ito. Yan, kung makikita nyo, sobrang poisonous po niyan pero pagka sa loob naman ng bahay natin, alagaan natin siya para inaalagaan din po tayo. Aalagaan din po yung ating kalusugan. Pero kung yan po ay masusugatan natin, tayo din po ay masusugatan. Yan. Ito lang po ang aking nais ipabatid sa inyo. Bakit nag-aalaga po ng mga halaman na yan, mga halaman na ito ang inyo pong kabukid, ay dahil nga po napaka-importante po nila sa loob ng ating bahay. Napakarami pong lason na kumakalat sa hangin na sila lang po ang nakakatulong para
maging malinis din yung ating loob ng bahay. Ano po? Kung ibig naman po ninyo na magkaroon ng alaga o magkaroon ng mga iniingatang halaman, magpasok ng mga halaman pagka siyempre, yung mga ibang mga tao, yung iba natin mga kasamang magbubukid ay may hilig po talaga magtanim o maghalaman, magdala sa loob ng bahay pag gusto natin yung ating halaman. Pwede po tayong mag-alaga ng mga ito, mag-ingat. Dito sa amin, ninanakaw po ito, kaya kadalasan talaga, isa pa yun sa purpose ko kung bakit pinapasok ko po yan, mga halaman ko sa loob ng bahay. Kung gusto nyo pong mag-alaga nito at malaman kung anong kahalagahan ng mga halaman na gusto po ninyong alagaan, maaari po kayong mag-research sa Google. Makikita niyo po doon sa Google kung ano po yung mayroon po dong parang camera na siyang nagdi-detect ng halaman. Tapos i-research niyo doon, pindutin niyo lang yung camera, makikita niyo sa gallery niyo, hanapin sa gallery niyo yung halaman. Pag napicturean niyo, yun na ipipindutin niyo at lalabas doon kung anong magiging resulta ng paghahanap niyo ng kaalaman tungkol sa halaman na gusto niyo alagaan. Doon nyo malalaman kung ano ka-importante o hindi ba gaanong mahalaga, kung anong kahalagahan po ng isang halaman. Mariresearch nyo po yan para malaman nyo. Kasi ako nga po, sabi ko nga po sa inyo, yan ang tagal ko na pong magsasaka. Pero wala po akong gaanong kaalaman tungkol sa mga halaman na ito. Ang tanging alam ko lamang po ay yung tungkol sa mga gulay at iba pang mga pagkain, cropping. Pero yung mga halaman po ay hindi ko ito kabisado. Basta na lang po kukunin ko ito at aalagaan. Pero hindi ko alam kung ano yung halaga na mga ito. Ngayon ko lang napagtanto na kung ano ang kahalagahan ng mga ito. Ano po? Kaya nais ko lang din pong i-share sa inyo yung iba sa mga kaalaman at nais kong ipabatid sa inyo kung paano ang pag-iingat sa mga ito. Lahat pong mga halaman na ito ay tumatagal sa walang gaanong sikat ng araw. Lahat po ito ay maaari nyong ipasok sa loob ng bahay. Yan, kagaya ng mga yan ay napakatitibay po niyan. Itong halaman po na ito, Spathiphyllum, ay masensitibo po ito. Pag ito po ay nagalaw nyo sa kanyang lupang tinataniman, maganda po ang bulaklak nito, kaparang dahon din niya na kulay puti. I-research nyo lamang po yan sa Google, makikita nyo po. Bibihira na din po ang lahi ng mga halamang ito. Ito ay kinuha ko sa lugar na kung saan ay hindi ko naman nais kuhanin, pero dahil nga po yung lupang kinuhanan ko sa mga halaman na ito ay dinidevelop na bilang resort, ay hindi po alam ng mga taong mayayaman na yun kung ano yung kahalagahan nito, kasi alam naman nilang kaya nilang bumili, hindi nila kailangan manguha sa gubat at hindi rin sila na sumusuot sa gubat. Ang gusto lang nila ay ipalinis yung gubatang yun. Kaya kumbaga kinuha ko po ang mga halaman na yan at siya kong inaalagaan ngayon. Hindi ko po binili ang mga yan para lang sa aking sarili, kundi inampun ko po ang mga ito para muli ay maparami, hindi para mawala, para hindi mawala ang lahi nito. Okay, hanggang sa muli po at mga kabukid. Ito po ay kunting share lamang ng kaunting kaalaman. Alam kong marami naman po talagang marunong sa mga halaman dahil napakadami naman din pong naghahalaman. Maraming salamat po sa inyo. Suportahan niyo po sana ang aking kunting ginagawang ito. Sana ay makatulong. Maraming salamat po mga kabukid muli. God bless po.